Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is autograph. So, ang autograph nga daw po is the original copy of biblical document. So, ayun nga po sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ayun nga po sa ating katuruan, the original copy is inspired by God. So, yung original copy nga po na Bible is na ginawa ng mga apostol is inspired po siya sa ating inspired po siya by God, and yung mga Bible na modern naman po ayun yung parang pinagsama-sama na po, or parang hindi na po siya inspired sa original copy po ng Bible po. So, next is the original copy of Bible is lost. So, yung original na copy na Bible is wala na siya. Kumbaga, hindi na siya nakikita. So, but yung modern Bible po is still God's words pa rin po siya. And andun pa rin po yung kahulugan ng Bible at yung principle and balita ng Diyos na gustong iparating sa atin. So, ayun nga po, also, ayun nga po is the modern Bible is still God's word. Ang nialaman pa rin ng mga modern Bible ay salita ng Diyos, yung gustong iparating sa ating ng ating Panginoon. So, ayon nga daw po kay Daniel Wallace, textual variants composed of spelling, words, order changes, and stylistic variation. So, kasi yung iba daw pong mga translate na Bible into other languages is minsan yung iba is mali yung spelling. So, kumbaga, nagkakaroon ng conflict sa sulat ng Bible. So, parang yung original Bible is hindi siya talaga nakakopya na kung ano yung nakasulat dun is parang naiiba siya. Minsan nagkakamali ng spelling. So, and also, no biblical doctrine is at stake. So, hindi naman porket na mali yung kinopya mong Bible is mali na rin yung gawa mo. So, hindi yun ganun. Kaya nga po ng sinabi ni Pastor Russell kanina is kumbaga pinagkukumpara-kumpara yung Bible and parang parang ano siya, pinagbabasihan lahat ng Bible po na isinulat po. So, also, the Bible is the most reliable ancient writing. So, para naman po sa ating application, trust that God preserve His words. So, pagkatiwalaan po natin ng ating Diyos na preserve niya po ang Bible at siya po ang nag-author ng Biblia para po sa atin po. Also, study the Bible as much as you can. So, mag-aral po tayo ng Biblia araw-araw hanggang sa makakaya po natin, and huwag lang po natin siya basta basahin lang. Aralin po natin siya. Also, build your life on the words of God. So, i-build natin ang ating buhay sa pag-aaral at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ayun lamang po at maraming salamat.